current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Agoo. DZAG 97.1 FM. Pagpalang umaga mga kabata, live mula Dinsu, South La Union Campus, Main Library, Agoo, La Union, sabay-sabay nating tunghayan at pakinggan ang programang Hatid ay Kaalaman. Inihahandog sa inyo ng Dinsu at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Ito ang Library on Air. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Dinsu Library on Air. At po sa inyo ng Dinsu at ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. May araw ng Webes, October 21, 2021. Ito po ang inyong lingkod, Charity Jimenez Frianaza, mula po sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo. At aking magiging partner po for today, walang iba kundi si Miss Kathleen Joyce Perona. Magandang umaga, Ma'am Kathleen. Good morning, Ma'am. Good morning po sa ating lahat. Good morning, everyone, sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Dinsu Library on Air. Welcome na naman po tayo sa another informative episode at ako ang inyong magiging kabasa ngayong araw, Kathleen Joyce L. Perona with the team library headed by Dr. Nancy F. Galban. Maganda po ang ating talakayan ngayon. Kung last week, si Ma'am Vanessa Rimando ng College of Fisheries ang ating naging bisita, ngayon naman po ay makakasama natin ang librarian from the College of Agriculture to discuss with us the Green Libraries. Our guest for today is a graduate of Bachelor of Science in Agriculture in 1998, and in 2016, she was granted as one of the recipients of CHED Scholarship to pursue her degree in Master in Library and Information Science at St. Louis University and graduated on May 2018. Everyone, mga kabasa, kaplantita, let us all welcome Ms. Jocelyn Tolentino Obra. Good morning, ma'am. Thank you for gracing your time. Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating segment ngayong araw na to. Magandang umaga po ulit. Ayan, napakaganda po ng ating magiging topic ngayon, ng Green Library. Sabi nga ni Ma'am Kathleen kanina na i-introduce ng ating magiging guest ngayong umaga. Kasi minsan iniisip natin, Green Library, kailangan ba? Kulay green yung library natin. So malawak po at malalim yung konsepto po nito na i-discuss po ni Ma'am Josie. Kaya sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-panood at taga-pakinig ng ating programa, bahagi po sa atin, Ma'am Josie, kung ano po yung tinatawag nating Green Libraries. Yes, ma'am. Ang Green Library po natin, katulad ng sabi mo kanina, ito ba ay kailangan maging green? Of course, kasi nga green po tayo. So, ang Green Library ay may dalawang konsepto. Yan po yung isa ay green at pagiging sustainable. When we say green, so it is defined as pertaining to or supporting environmentalism. When it says sustainable, this relates to the forms of human economic activity and culture that do not lead to environmental degradation. And then Green Libraries is also known as sustainable library. So one of the definition also is from the online dictionary of library information science, wherein it defines green sustainable libraries as a library designed to minimize and maximize our indoor environmental quality by means of our careful site selection, use of natural construction materials, and biodegradable products.
leadership in energy and environmental design. These are sets of standards most widely used in green building rating system. And it has the foremost considerations. We have to consider our water use. Paano ba natin titipirin ang paggamit ng ating tubig? So marami po tayong paraan para magawa yan. And then our energy use. Paano tayo makatipid ng ating paggamit ng kuryente? Lalo ngayon, tumataas na po lahat ng ating mga current electricity bills. And then we have our indoor environment quality. Pag sinabing indoor environmental quality, yung quality ng air na pumapasok sa ating building, ating mga nalalanghap na hangin sa paligid. And then we have our material selection. Ano yung mga materials natin pwedeng gamitin aside from cement na pwede tayo makatulong na malesen yung ating heat build up sa isang building. So we use our wooden floors, wooden panels, wooden walls, mga ganyan. And then our building effect on the site location. So kailangan po natin meron tayong maluwang na bakuran or place na site na pagtatayo ng ating library wherein the ambience of the library is very conducive to learning. And dito po sa Pilipinas, meron po tayo din sinusundan na building code. So we have the Philippine Green Building Code, which rallies to lessen the impact of buildings to health and environment through resource management efficiency. So ang minimum standard niya is to reduce our greenhouse emissions and introduce electricity and cost savings for buildings. So ang goal po nito is spearheaded by the DPWH na at least 20%. But by the end of the year 2030, dapat 70% na lang po dapat ang ating na-save na water consumption and energy consumption. Malaking tulong kung magkakaroon natin ng green library para matugunan o ma-i-address natin ang climate change, global warming at the same time. At bilang isang librarian at the same time po ay agriculture graduate po. Ano naman po ninyo, ma'am, na i-describe or implement ang green library sa inyong area, sa inyong library mismo? So nakatulong din po na ako ay isang graduate ng agriculture and I am proud to be a graduate of agriculture. So promoting green library. So unang-una po dyan, meron tayong mga steps na kailangan sundin. Ano ba, nakakatulong ba tayo mag-water conservation? So unang-una, gaya ng sinabi natin kanina, paano natin gagamitin yung ating tubig? So mag-create po tayo, mag-install tayo ng mga water conserving system kung saan i-reuse niya yung tubig na nanggagaling sa mga kitchen natin para magamit sa mga ating pag-flush ng mga comfort rooms. Tapos yung water touching facility, kailangan po tayong mag-design nun, nakaabang siya sa water spout ng ating building. So during rainy season, makapag-imbak man lang tayo ng tubig para sa during summertime, meron po tayong magagamit kasi during that time, very scarce ang tubig natin supply. And then our energy conservation, lessen po natin ang paggamit ng mga electrical bulbs natin. Use po yung LED lights na po ngayon. Yun na po ang ating ginagamit. And then yung ating mga building situate na naka-glass panel na wide windows para yung direct sunlight pumapasok sa loob ng building, hindi na madilim. So nakakapag-save tayo ng energy. And then yung waste reduction po natin, wag po tayong gumamit ng mga plastics na po ngayon, styrofoam, bawal na po as much as possible yung mga biodegradable materials na lang. And then yung recycling process natin, kung pwede natin i-recycle yung ating mga materials in the library, why not use them sa mga aesthetic purposes natin. And then yung ating landscaping, building structure, nowadays, mga libraries po ngayon is being retrofitted. Not only libraries, meron po yung mga ibang buildings natin na kailangan natin i-retrofit to avoid yung mga natural disasters. Ito po yung mga number one natin kailangan i-consider and to be green na rin po also. And then, actively educate the community. So, the library is also having extension services. Pwede natin i-educate yung ating mga farmers on how to plant. Sometimes, yung ibang libraries po, tinuturuan ang mga farmers paano magtanim at at the same time,
So, para maiwasan po ito, i-digitize natin yung mga materials na yan, i-preserve natin ng mabuti. Marami po tayong mga paraan paano i-preserve ang ating mga libro. And first and foremost, ilayo natin sila sa direct sunlight. Kasi yung materials ng libro natin, madali po yung ma-degrade or ninipis or magkukos talaga ng mga molds po para maiwasan. So, ayun, nabanggit din po kanina ni Ma'am Jo yung kung paano naging partner yung mga libraries para makatulong sa pagkakaroon ng Green Library. Pero ano nga ba po itong importansya ng Green Library? Ang importansya ng Green Library is going green. So, it means na it reduces air pollution and environmental toxins that affect our body's immune system. So, kailangan natin itong isipin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, kailangan natin mag-ingat, sundin ang mga health protocols, lalong-lalo na po itong nagkukos sa atin ng sakit. So, number 1 po yan natin. And then, another advantage is that we have to help in decreasing the number of pollutants released in the environment. Ano ba yung mga ito? Katulad ng pag-init ng mga sobrang init sa library, sa mga ibang buildings, yung atin na lang temperature ng katawan, nakakakos na rin po yan. So, yun po dapat nating isipin. Our environmental benefits. We are promoting organic farming and responsible farming practices. Pag sinabi nating farming practices, ano ba yung mga ito? Ang paggamit po ng mga pestisidyo o pesticides na dapat ay organic, hindi na po mga synthetic. Dito sa DVSO, parang nakita natin, in-observe na rin, i-implement na rin natin yung Green Library. Nakita mo, kung nakikita po ng ating mga viewers, marami tayong mga plants. Maraming mga plants dito. Parang plantitan din talaga yung mga librarians natin At the same time, yung mga windows po dito ay malalawak, malalaki na. So, yung light talagang natural. Hindi na kailangan buksan lahat ng mga ilaw. So, nakakatipid. Nakakatipid po tayo sa kuryente. Pati yung AC, linis carefully. Ngayon, dahil open windows naman po tayo, hindi na rin kami nag-aircon dito. And dito sa aming library mostly na parang nabubuhay na plants is yung snake plants. Marami kami dito sa library. Ito yung snake plant. Huwag lang ikaw yung snake. Ayan. Well, parang nakita natin kanina, na-discuss nyo kanina may mga water use. Diba? Alam mo, meron tayo mga water system. Diba? Mga facilities na to. Medyo malaking pondo na ginagamit po dito. Paano naman kapag yung sa mga maliliit naman po ng mga libraries, paano po sila may patutupad o ano yung mga pwede nilang gawin para maging green library din? Oo, ma'am. Sa mga small libraries naman natin, hindi naman natin kailangan ngayon na gumastos ng malaki para lang ma-achieve yung pagiging green mo. Pwede tayong gumamit ng mga reused drums. Yun po ang gawin nating container. Not necessarily yung mga commercialized tanks. Ayan. Tapos kung piping lang naman, marami tayong mga scrap na tubo dyan na pwede natin gamitin. Isahod lang natin sa mga water stock, timba, ganyan. Para mapag-imbakan lang po ng ating mga tubig. And then yung paano natin makakaalis ng air pollutants, yun, lesser use of air conditioning units, magtanim ng mga kaaya-ayang mga halaman, katulad dito sa ating library, sa DIMSO S-Look, punong-puno ng green ang kapaligiran, at labas at loob, ayan. And then yung waste disposal po natin, sundin natin, i-segregate ang ating mga waste, ano ba yung mga hindi dapat itapon o itapon. Practice the 5 R's po tayo. Ngayon din po dahil sa ating ISO, nag-implement din po kami ng 7S na kung saan kasama din po din yung waste segregation sa ating mga department dito sa ating university. Hindi lang po ito, kailangan natin gumamit maging wise sa paggamit ng mga reflective roof and ground lights. Kunwari po, instead na black yung shade ng kulay ng pintura mo inside and outside ng inyong bubong, gamitin mo na may mga pastel color, yung malamig, para yung light mag-reflect lang po siya. Hindi niya ma-absorb yun. Don't use black or dark colors sa painting po natin. Take note of that. And then yung use of electronic and online media tools for communications.
marami na po tayo ngayon yung mga water saving appliances sa yung deflash, tapos yung mga automatic na hey, light turns off. Gano'n, meron na. So, mag-chat na lang po tayo. Voice command. Opo, may voice command. Yung mga ganun pong simpleng bagay na pwede natin gawin sa ating library. Inasa, parang in-expect natin sa susunod na gagano na rin tayo din. O di ba may click-click na rin si Miss Nova. Well, nabanggit nga kanina, di kahit yung mga maliliit na mga libraries, ay pwede pa rin maipatupad, pwede pa rin na may implement itong pagiging green library po nila. Maraming mga ways, di ba? Maraming mga paraan na hindi kailangan ng malakihang mga pondo. Well, ang DIMSU po, I believe meron na tayong pinapatayo ng mga bagong buildings, may bagong building ang library. Yung bang standard, diba, nabanggit na kami mga guidelines, yun, titiyak natin na ma-implement o masunod yung pagiging green library natin. Kailangan po natin sundin yun para makapasa tayo as green library, and then yung atin naman pong mga nasa kinaukulan sa taas ng university, tinitignan po nilang mabuti para ma-retrofit yung mga building na sumunod sa mga standard ng pagpapatayo ng building. At dahil nabanggit nga po natin kung ano yung mga strategies on how do we become a green library, ano naman po yung mga challenges ng pagiging green library natin. So challenges, marami tayong dapat pag-usapan dyan. Pag sinabing challenges, pera. Dahil po kinukulan tayo ng pera, so kailangan natin i-constrict yung ating budget na see to it na kaya pa rin natin namang i-convert ang ating library as a green library. And then yung ating environmental challenges po, like energy depletion, with the climate change. And then yung ating po mga preservation of books. So, katulad sabi ko kayo na iwasan i-expose sila sa direct sunlight po. Yung mga bagay na yun na kailangan nating tignan. Meron kayong naging study? I believe meron about green library. Pwede pa i-share po ito, ma'am? Yes, ma'am. So, ang study ko po when I took up my master's in library information science is about greening practices of academic libraries in La Union. So, among yung mga na-interview ko po, mga na-observe natin, hindi naman po nagpapahuli ang ating lokal na pamahalaan at mga eskwelahan sa La Union na ipatupad yung pagkakaroon ng green library. So, unti-unti, they are transforming their libraries to become green. And then, tinitignan po natin yung weight ng libro as much as possible. Huwag po natin lahat i-stack sa isang area na hindi kaya ng building mo. So, yun yung dun pumapasok yung ating retrofitting ng ating mga libraries. Dito naman po sa Pilipinas, ma'am, ano yung mga examples ng mga libraries na kung saan makikita natin yung magiging green library nila? So, meron tayo dito sa Pilipinas, pero papakita ko lang muna kung ano ba yung klase ng mga model green libraries entire the world. So, meron po tayo yung National Library of the Singapore. Sikat na sikat po ito kasi their building is designed using light shelves that allow the light to filter into the library without any negative effects. And then, during this moment, the sun is either too bright or not too bright. Meron po silang mga sensors na nakaprogram na to dim or brighten their lights. O di ba very futuristic yung kanilang library. And then, they can raise and lower the shades to maximize comfort and reduce
So it also reduces the rainwater runoff and the building's heating and cooling load. So malaking tulong po yung pagkakaroon ng roof garden, as you can see. And then we have the Seattle Central Library. It opened only in May 2004, so it uses a number of innovative techniques to achieve the status of a green library. It is located in a dense area, accessible sa ating public transportation. Rainwater runoff is stored in a 40,000-gallon tank. So imagine, ang laki ng kanilang water reservoir. And then, used to irrigate and landscape na rin sa kanilang building. It has 75% of demolition and construction waste was recycled and used also in their library. And we have the Public Library of Australia. Tignan niyo po ang ganda ng kanyang facade, wherein rain or shine, pwedeng pumasok ang mga tao doon sa loob ng library. Complete na po yan with cafes, with stores na pwede kayong, parang mall na rin po kasi ang ating mga library ngayon panahon na to. And then we have the Giselle Library in California. So it is located in UC San Diego campus. The building was designed around a spheroidal tower to maximize the stocks area that could be accessed in this time. So nakaangat po. And then glass panel lahat yung kanilang area. Yung mga area ng mga staff nasa taas, nasa towers. So nakikita nila overlooking yung nangyayari within their libraries. And then, pahapyaw ko lang po, may Green Libraries Award po tayo last year, 2020. These are the Lambaya Learning Center in South Africa. So, it promotes recycling of plastic, which contribute to the conservation of a healthy environment, green space, and micro-gardening. So, hindi nawawala yung garden sa isang library. We have the Rangsit University in Thailand, wherein green thinking permeates all aspects of its physical infrastructure, including rainwater collection, waste disposal system, use of solar panels. Okay. We have also the Hangzhou Public Library in China. So, yung library nila is sitting on a landfill. Imagine the landfill converted with a library building is a very good achievement na po ng country ng China. So, incorporating tour to nearby landfills, educating the people na rin po kung ano bang effect ng ating pollution sa ating kapiligiran, and the staff are holding public programs and classes. Okay? We have also the Esustegi Library in Hungary. Ito yung library nila in a garden. Yung library mismo, converted to a garden. So imagine para ka nasa isang fairy tale lang naman. And then it makes eco-awareness as a principal feature. So meron po silang eco-corner, meron silang herb garden, herbal tea room, so pwede kang mag-tsaa doon, a teaching garden and a seed exchange. Yan po yung kanilang mga programs. Okay? Ayan naman, quickly, sasagutin ko na yung tanong mo kanina kung meron ba tayo dito sa ating bansa. Meron po tayo, marami po tayo. One of these is the National Library of the Philippines, na retrofit na po ang kanilang building. We have the University of the Philippines, nag-benchmark na po tayo, napakaganda po ng kanilang library. We have the University of San Carlos and Cebu, wherein fully glass ang kanilang mga windows and doors. And then we have the Ateneo de Manila University, kung saan makaka-educate ka pa yung kanilang hagdan, transform po nila ng may mga words doon na pwede mong basahin while going up the library. Ayan, very accommodating sila. We have also the Quezon City Public Library. Isa rin pong awardee natin as Green Library. And then the University of Santo Tomas. These are big universities in the Philippines. And we have also the Heritage Library in Manila. And not only that po, meron po tayong mga other agencies na tumutulong para mapatupad itong pagiging green natin. So we have the Department of Agriculture. Sila po yung in charge na nag-create na Republic Act 9003, wherein yung Solid Waste Management Act of 2000. So it aims in providing a comprehensive solution to the country's garbage problem. Nag-create din po sila ng RA 9729, which is the Climate Change Act of 2009, which aims to systematically integrate the concept of climate change and
policy formulation and development plans of all government agencies and units. We have also the Philippine Climate Change Commission. Ito po ay isang independente at autonomous na organisasyon kung saan naka-attach po siya sa Office of the President, tasked to draft the National Framework Strategy on Climate Change 2010 to 2022. So, by virtue of Administrative Order 171, nagkaroon po tayo ng Presidential Task Force on Climate Change, wherein it is mandated to address and mitigate the impact of climate change in the Philippines. So, paying attention to the adaptation and other solutions na kailangan po natin gawin. And then we have also the Republic Act 8749, which is the Clean Air Act of 1999, that moves for an effective air quality management program that will mitigate the worsening program of air pollution in the country. Okay? So, dito sa sa Region 1 or dito sa La Union. Opo. Kasi I believe yung thesis nyo, yung study ninyo, nakapasyal din kayo sa iba't ibang mga libraries dito po sa La Union. Dito sa La Union, marami tayong nakita na potential green libraries, and one of them is yung ating St. Louis College. Maganda po yung kanilang library na bago na po, nag-retrofit na sila. Tapos meron tayo dito, syempre of course, DIMSU. Maganda na ang DIMSU, na retrofit na pong ating mga libraries, and from now and then po, nag-adjust tayo, gumagawa tayo ng paraan para maging green. And speaking of DIMSU, ma'am, paano naman po, baka may mga tips po tayo na pwedeng ibahagi sa ating mga co-librarian on how we can become green? Okay? First and foremost po, i-educate natin na ating mga sarili. Kasi ito po ang importante. Paano ba tayo magiging green kung hindi tayo edukado or alam natin yung mga bagay-bagay na ganyan? So we go for organic farming. So it will boost our economy as well as yung nakakatulong tayo sa ating mga lokal na mga farmers. And then use of green and renewable energy. So gagamit na po tayo ng mga solar panels para naman po makatipid tayo sa energy consumption natin. And also to reduce yung carbon emission. We also have to learn to practice yung 5 R's po natin. We have the refuse. Ibig sabihin, refuse, pag tinambakan tayo ng mga librong luman-luma na hindi na naman natin kailangan or magagamit in the future, tanggihan po natin. And then we have to practice reduce. So, iwasan po natin o bawasan natin ang excessive use ng mga non-biodegradable materials. And then reuse, kung kailangan natin i-convert yung ating mga empty bottles into canisters, mga planting material, why not? And then, paso. And then yung wrap, ibig sabihin mag-compost po tayo. Marami tayong leftovers, not only in our building, sa ating households din po. Gamitin natin yan. And then recycling. And then we have to conserve water. Hindi porke marami tayong tubig dito, may ilog, may dagat, ganyan. Bawasan po natin. Pero sa ibang areas na walang tubig, gumamit po tayo ng water catching facilities. And then lessen yung ating mga paggamit ng mga unnecessary water consumption. And then switch to sustainable clean energy. Yun na po, kailangan natin gumamit ng mga solar panels na po ngayon. Kasi sa agriculture, sabi nga nila, Ma'am, that's that's the the areas very tayo dito na Opo. mahirap ang tubig. Opo. So, ang ginagawa po namin sa College of Agriculture, gawa ng walang tubig, magtipid. Tapos, kung kunyari, naligo ka ngayon, yung pinagpaligo mo, yun ang gagamitin mo pong pandilig sa iyong mga halaman. Water catching facility. Opo. May batsa. Yes, tama po. Mga ganong simpleng bagay, makakatulong na po tayo sa ating environment. So bilang graduate ng agriculture, alam ko po na marami kayong alam tungkol sa mga halaman. May mga indoor plants na pwede po bang ilagay sa ating mga buildings, sa loob po, sa ating mga libraries, para hindi siya malanta. May mga indoor plants po tayo. Meron po. One is yung snake plant. Pwede siya mag-thrive sa soil, pwede siyang mag-thrive sa water. We have our sikat na photos. O, ibababad mo lang po yan sa tubig, makakasurvive na siya. Marami po tayong mga halaman na available dito na pwede naman
nating gamitin para makatipid at makatulong sa ating environment. O meron tayong mga mayana, kanya-kanyang koleksyon ng Coleus or mayana. Pwede naman siya basta alagaan mo. Once in a while, di ba ilabas natin parang weekend. Tapos pag pasok mo ng Lunes, Balik ulit. Yes, tama. And dahil nga nandito tayo ngayon sa pandemic, and sabi nga nila nakatulong din yung pandemic sa pagre-reduce ng ating climate change, lalo na yung sa global warming, 'di ba? Parang nababalitaan na nung last, 'di ba, hindi tayo walang travel noon, may mga travel restrictions, travel ban, and yung talagang na lesson yung pag-init ng ating mga sasakyan para sa ng ating mga sasakyan, kaya yun parang nag-reduce yung nakapagpahinga rin, ano? Nakapagpahinga ang mga kasada at yung ating mga sasakyan na nag-iinit ng masamang Tama po. Oo. Magandang oportunidad yun para magkaroon tayo ng less carbon footprint emissions natin. din tayo ng mga plantito at plantita dun nag-arise yung pagiging plantito at plantita ng mga ating mga mamas, mga tita, pati din mga titos, parang naging plantitos and plantitas na rin sila. aside from naging hobby nila, dahil nga sa pandemya, parang naging outlet nila ito, di ba? Sa ating nasabi mental health. Pero at the same time, nakakatulong din po sa ating environment. At nabanggit ko kanina, meron tayong Green Library Award. Apo, yearly ito, ma'am, ano? Yearly, ma'am. Sa conduct. Sumasali ang Dunso dito. Sa ngayon po, entire the world po yun. So, ang Pilipinas natin hindi pa nakakatanggap ng award. Pero soon, magkakaroon na po tayo. Yung Green Libraries Award po is entire the world po. Kaya, yes, wala pa po siyang local version. Hopefully, our local university and local officials would also have an award like that para po maingganyo tayo lahat to pursue pa more and become a green library talaga. Anyway, may mga best practices kayo nakita sa mga study po ninyo, di ba? Mga best practices sa mga different libraries dito sa La Union. Baka pwede pa share din para makita at malaman din ng ibang mga libraries kung paano nila ma-adapt, paano din po nila sabihin na maipatupad din sa kanilang mga libraries. Opo, yung best practices naman nila is talagang nakabatay doon sa standard na kailangan nating i-achieve para maging green. So, unang-una po, iniba nila ang kanilang mga windows. So, dati-dati, ano lang siya, tawag doon, yung maliliit lang po na windows. Ngayon, binagbag na nila yon, pinalitan nila ng mga sliding windows. Ni-renovate na po nila para continuous yung airflow. And then, yung kanilang mga lighting systems, gumamit na po sila ng LED lights. So, yun po ang kailangan natin na ngayon para makakonserve ng energy. Nagkaroon sila ng mga water catching facilities, especially yung mga big universities dito sa La Union. Meron silang kanya-kanyang reservoir. Dito rin sa atin po, meron po tayong reservoir na ginagamit. And then, nag-digitize na po sila. As much as possible, lahat ng mga materials sa library is digitized. And then, yung preservation management po nila is pinaganda na po nila para ma-preserve yung ating mga collections. Nandito po sa library dahil yearly nag-i-increase po tayo ng mga collections. Ano naman po yung dapat natin gawin para maging green library tayo considering yung volume ng ating collections every year? So, yung challenge natin dito is masyadong mabigat yung libro para sa isang library na hindi nakakayanan na ating building. So, anong ating gagawin? We have to purchase as much as possible. Kung may budget ka, mag-convert mo lang siya ng e-books. Marami naman tayong po mga e-books, e-journals na pwede nating ma-purchase not only the physical book na binibili natin usually para po maibsan yung bigat ng isang building. At tapos erase natin yung mga floors natin, yung mga shelves natin, diba nakadikit po siya sa flooring. So erase natin yun para continuous yung airflow, hindi mag-accumulate
dahil nga natanggit po natin yung pagpaplano, ano naman po yung kahalagahan nitong pagkakaroon natin ng plano before we start or before we go green? Okay? So, lahat naman po ng projects, kailangan munang magplano. Bakit natin kailangan magplano? Para po maiwasan natin ang resistance to change, kailangan natin magplano. Huwag tayong mag-stay lang sa traditional nating alam dahil ngayon po kailangan nating makatulong sa ating environment. Plano natin na in such a way na yung ating library hindi naman sagabal, meron kang mga kakayahan para maging green ito. Sundin natin yung ating standards. Hindi lang po tayo lagay ng mga section porque sinabing zoning, gusto ko nang meron akong ano tawag dito? Meron akong malaking lampshade doon, meron akong fountain. Kailangan po makaayos din po yung mga bagay na yan. Malaking advantage ni Ma'am Josh, di ba? Dahil agri-grad siya. So, napakaganda na i-apply niya yung kanyang mga kaalaman para maging green library, yung kanyang library sa sa Binsu Agriculture at na-i-adapt din sa iba't ibang mga libraries. Pero kailangan ba graduate pa rin ng agri, ma'am? Hindi naman po kinakailangan kasi lahat naman po tayo may kanya-kanyang expertise. So, hindi porke sinabing agriculture graduate ka, hindi ka na pwedeng maging green. Lahat po tayo may kanya-kanyang skills, may kanya-kanyang angking talino para maging green. At marami naman po tayong mga resources paano maging green. Mabanggit ko lang po, pwede kayong pumunta sa The Green Library blog. Nandito po lahat ng mga topics na kung paano maging green library. Meron silang mga news dito on how to improve your library. So, meron naman po tayong mga net connections dyan. Mag-search lang po tayo. And then, we also have our Green Library Conferences. So, kung saan lahat ng mga miyembro dito ay kasama-sama para mapabuti pa po yung ating program sa library. And then, yung ating meron tayong reducing our carbon footprints. So, ibahin po natin yung ating mga lifestyle ngayon. Hindi kailangan na malaki ring budget, para maging green ang library mo. So, may mga budget-friendly din po ba mag-green practices? Meron naman ma'am tayong budget-friendly greening practices. Katulad ng sabi ko, you can convert your other materials into its usable form. Mag-recycle ka po, mag-reuse ka. Kung merong vacant drum dyan, why not convert it into a water patching facility? Kung gripo lang naman, marami tayong mga tubo-tubo dyan sa tabi-tabi. Mag-scout kayo sa inyong paligid. Hindi kinakailangang malaking budget yung ating gagamitin. And besides, bago yan, iplano mo muna kung ano ba yung gusto mong mangyari sa iyong library to be green. Resourceful, creative talaga ang mga librarians natin. Maliban sa pagiging hybrid, environmentalist din ang ating mga librarians. Maganda rin po sigurong ibahagi natin kung ano yung mga practices na kailangan natin to protect our collections. Okay? So, ang ating mga practices to protect our collection, gaya ng sinasabi ko na naman kanina, avoid direct sunlight, exposure to sunlight. So, syempre, kailangan din natin siyang i-cover ng ating mga libro at kung meron naman kayong mga equipment para ma-digitize ito, i-digitize nyo na po. Store pa talaga yung ating mga books pag-digitize na itong mga to At nag-start lang, di ba? Patuloy na in-implement ito ng Binsu Library Okay, so that's it. So may mga iba pa ba tayong mga hindi na itatanong, ma'am, na napakahalaga din po na maibahagi din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood po. Meron ba mga ibang tips na pwede natin maibahagi po sa ating mga tagapakinig? Opo. So, eto po, our libraries need to be built flexibly in order to
message ko lang po sa ating lahat go green. Green revolution na tayo. Yan. At dahil po kulang na tayo din ng time, kami po muna ay pansamantalang magpapaalam. At sa puntod pong ito, kami ay pansamantalang magpapaalam at ako pong mali ang inyong kabasa, Kathleen Joyce L. Corona with the team library headed by Dr. Nancy F. Galdan. And in behalf, we would like to acknowledge our University President, Dr. Jaime Ipac Manuel Jr., our Chancellor, Dr. Joan Camus Rivera, our Director for Library Services and Development, Dr. Sonia Shadow Isip. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. At sa ngalan din po ng lahat ng bumubuo ng DZAG, Radyo Pilipinas Agoo, headed by Station Manager Ms. Marisol Fonda. Ito po ang inyong lingkod, Charity Jimenez Frianeza, mag-iiwan na po ng isang magandang umaga sa inyong lahat. God bless everyone. Stay safe and stay healthy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ako DZAG 97.1 FM. Mariano Marcos Memorial State University, South London Campus. SLUC Library, the storehouse of knowledge. Library on Air. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Webes at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga para sa panibagong kaalaman. Dito lang sa 97.1 DZAG Radio Pilipinas, Agoo. Pagpalang umaga mga kabasa, live mula Dinsu, South La Union Campus, Main Library, Agoo, La Union. Sabay-sabay nating tunghayan at pakinggan ang programang Hatid ay Kaalaman. Inihahandog sa inyo ng Dinsu at 97.1 Radyo Pilipinas, Agoo.